Question. Question na agad. Straight to the point. Wala nang paligoy-ligoy. Handa na po ba makinig ang bawat isa? Please lend me your ear. 30 minutes lang po ito. Pipilitin ko matapos ng 30 minutes. So please, focus muna. Huwag muna kumain. De, joke lang. Kakasubo lang. Pwede po kayo kumain. Basta nakikinig po kayo. Hallelujah. Yung mga may kausap po dyan, mamaya nyo na po kausapin. AFK muna. 30 minutes. Question. Unang question. Paano mapanatili ang pananampalataya bilang isang Kristiyano? Parang ito kasi yung trend marami sa ating mga Christians eh. Minsan may faith, minsan fake. Minsan malakas yung faith, minsan faith. So paano natin papanatilihin yung pananampalataya? Next question. Paano maging passionate sa paglilingkod sa Panginoon? I'm so blessed sa mga usher. Nakita mo naman. Ang aaga, nagulat ako ng aaga na ito mga to ah. Yun pala mga usher pala tayo. So paano magkaroon ng passion sa paglilingkod sa Panginoon? Paano tayuan yung mga pangako ni Lord? At paano maging malakas at matatag sa gitna ng matitinding pagsubok? Those are the questions that we will answer sa maikling preaching po natin. Kahit 40 slides po ito, mabilis lang po ito. Ang title po natin ngayong umaga is, God is here. He is... Sige, pakibasa nga po sabay-sabay. God is here. He is faithful. Tapat ang Diyos. Remang-rema po sa akin ngayon yan, yung faithfulness ng God. As in, kung paano nagiging tapat ang Diyos sa mga taong naniniwala at nananampalataya sa Kanya. Sa mga taong nagmamahal sa Panginoon. Meron po ba akong kasama nagmamahal sa Panginoong Jesus dito? Amen. Jesus, I'm living for you. Hindi lang po yun mga kanta na kataga, na masarap banggitin, nagpapaganda ng pakiramdam. Kailangan habang kinakanta po natin yun, we are declaring it out of our, sa loob na kalooban, hugot na hugot. Jesus, I'm living for you. Hindi lang po siya simpleng lyrics lang na pampaganda lang sa tenga. Kailangan hugot po talaga yun. And if you love God, sabi sa Romans 8:28, sabi niya, He's working all things together for your good. He is faithful. Ito pong prinsipyo ko sa buhay. Hindi natin kayang higitan ng katapatan ng Diyos. Kung tayo nagiging tapat sa Kanya, hindi natin kayang higitan yung katapatan niya. Oh, kaya wag manghinawa. Praise God. Thank you, Lord. Meron pong pangako ang Diyos sa atin. Sabi sa Deuteronomy 31:6, sinabi rin po yan sa Hebrews chapter 13 verse 5. Sabi diyan, be strong and courageous. Sabi mo nga sa katabi mo, be strong and courageous. Alam ng Diyos yung pinagdadaanan mo. Alam ng Diyos yung kabigatan na dinadala mo. Alam mo ba yun? Ito, lagi ko po sinasabi ngayon to eh. I'm so blessed. This week, nag-start po ako mag-live sa TikTok. Every morning, 9 to 11, 2 hours. Nakaka-bless. Yung flesh ayaw eh, nakakaya eh. Pero, ayun yung pinapagawa ni Lord eh. Daming tao sa TikTok, daming nag-swipe eh. So, nagla-live ako doon, nag-share lang ako isang verse, then I'm praying for them. Sabi ko, bago ako mag-start mag-live, sabi ko, Lord, hindi ko alam kung sino yung mga kasalamuha ko dito, hindi ko alam mga pinagdadala, pero alam mo. Diyos ang nagdadala ng mga tao. And I'm so blessed, I'm so overwhelmed. Alam mo, karamihan doon, sabi nga parang saktong-sakto, din nila alam bakit sila napabukas sa TikTok. Then yung kabigatan nila. Then isa lang ako laging nasasabi ko na buong 5 araw. God is faithful. God is alive. Buhay ang Diyos. Siya po ay tapat. And praise be to God. Yung pong ginagawa ko ngayon, hindi ko po yun tinitake as sa akin. Kasi kung ako, hindi ko kaya. Mahihain po ako eh. Ang kagandahan lang sa TikTok, after mo mag-live, wala na lahat. Pati lahat ng comment, wala na. Kaya masarap mag-live pala sa TikTok eh. Kahit may nang-bash sa'yo doon, pagtapos ng live mo, wala na. No? Mababalikan mo yung recording, pero wala na yung mga comments nila doon. Nakaka-bless. And sabi ko lagi, may mga paisa-isang mga nang babash eh. Hindi naman nang babash. Actually, alam mo kung sino yung mga basher? Mga Christian.
Maraming mga alam, maraming mga tanong, religion, pinag-aaway. Pero sabi ko, isa lang po yung meron akong sinet na rules sa sarili ko eh. Gagawin ko to, Lord, but I will never entertain debates. I will never entertain arguments. Di ako mag-entertain, di ako magde-defend. Kasi 1-2 oras lang ako magla-live eh. Sasayangin ko ba pakikipag-discussion sa inyo? Eh, ang daming mga pwedeng i-share na kabutihan ng Diyos, pag-ibig ng Diyos. Uy, grabe talaga. Praise God. Ayun yung unang-unang ano ko, kaya ayokong gawin yun eh. Kasi Lord, ayoko makipag-away. Hindi wala kaya ako makipag-away. Kasi sa TikTok, maraming mga nagla-live na nakikipag-debate, nakikipag-argument. Sabi ko sa kanila, i-swipe up nyo lang po, makakita po kayo ng mga nakikipag-debate. Pero ako hindi ko po sasayangin. Kasi 2 oras ka magsalita, ubos boses. Parang sarap sa pakiramdam na nararamdaman ko yung love talaga ni Lord. Ang presence po ang kapal. Sobrang kapal ng presence. Nararamdaman mong kumikilos ang Diyos kahit sa platform na yun. So yun po isang testimony ko lang. Be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them. For the Lord, your God, goes with you. Hallelujah. Ito po yung nagbibigay ng kalakasan dapat sa ating lahat. Na kahit anong gagawin mo, basta sigurado ka na pinagagawa sa iyo ng Diyos, lakasan mo yung loob mo dahil kasama ka ng Diyos. Kasama mo si Lord kung ano mang mga inuutos sa iyo. Ano yung promise niya? He will never leave you. He will never forsake you. Hindi ka iiwanan ng Diyos, hindi ka pababayaan ng Diyos. Promise po yan sa Old Testament pa, hanggang sa Hebrews 13. At ang malupit dito, Jesus promises that He will be with us forever din. Talaga pong connect po talaga. Pinamis ni Father God, then pinamis ni Jesus. Sabi sa Matthew 28:20, after ng Great Commission, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. May promise si God, si Jesus Christ Himself. Ano raw promise niya? Kasama daw natin si Jesus hanggang sa katapusan ng panahon. Promise ni Father, promise ni Jesus. Question, Lord, bumalik ka na sa Ama. Paano mo sinabi na kasama kita forever hanggang katapusan ng panahon? Oftentimes, I feel alone. Oftentimes, parang iniwan ako ng mundo. Parang walang Diyos. Natutulog ba ang Diyos? May kagawa pa ng mga ganong kanta. Alam ko, naramdaman nyo rin yan minsan sa mga buhay ninyo. Feeling nyo parang walang Diyos. Kala nyo hindi totoo ang Diyos. Asan yung pangako mo, Jesus? Nakasama kita hanggang sa katapusan ng panahon. Sabi pa ni Jesus, I will not leave you as orphans. Oh, hallelujah. Hindi ko kayo iiwan ng mga ulila, sabi sa Tagalog. I will come to you. Before long, the world will not see me anymore. Ito yung sinasabi ni Jesus, hindi na ako makikita ng mundo kasi babalik na ako sa Ama. But you will see me. For those who believe in Jesus, for those who accepted Jesus in their lives as their Lord and Savior, sabi niya, you will see me because I live. You also will live. Alam mo, nung sinabi ng Father God at ni Jesus na they will never leave us, He will never forsake us, God is not using a metaphor. Alam niyo ibig sabihin ng metaphor? Yung parang figure of speech lang, sasabihin mo para papaganda lang, iba yung meaning mo. Pwedeng ganun eh, pwedeng ganun yung isipin mo dun eh, nung sinabi ng God yan. Parang metaphor lang. But God is not using it as a metaphor. Nung sinabi ni Jesus na sasamahan kita hanggang sa dulo ng daigdig, Jesus is not being emotional. He is not being exaggerated. He is not exaggerating. Kasi paakit na siya sa langit eh. Hindi siya nag-exaggerate. Tayo, di ba, pag yung mga ganung mga moment, talagang emotional na. I love you so much. Susungkitin ko ang between para sa iyo. Tayo, ganun eh. But when Jesus Christ said that I will be with you to the end of the age, hindi siya emotional na nag-exage. Mga kapatid, buhay at tunay ang Diyos. Dakila ang kanyang pag-ibig para sa atin. I love you, Lord. Sinabi na yan sa Old Testament pa. Sinabi na yan ni Jesus. And now, it is being fulfilled.
Sa paanong paraan? God is with us through the Holy Spirit. Hey, Christians, andyan pa ba kayo? Meron po ba akong kasama ditong nananampalataya sa Panginoong Hesukristo? Kasi yun lang po ang tanging paraan. Ayun lang ang tanging way. Kaya sinabi ni Jesus that I am the way. Definite article, I am the way to the Father. If you believe in Jesus in your heart, ano sabi niya sa John 14:6? Dadalangin ako sa Ama upang kayo'y bigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Hallelujah! Kumpleto na. The Holy Trinity, kumpleto na. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit fulfilling the promise. Ano sabi ni Jesus? If you accepted Jesus, the Holy Spirit will dwell in us. Do you believe? So, na-fulfill po yung pangako ng Diyos na hindi tayo iiwanan, hindi tayo papabayaan sa pamamagitan ng banal na Espiritong nasa atin. Hallelujah. Ito pong preaching na to, karuktong lang po to nung pinreach ni Pastor Nicky. Kung nagbabasa po kayo, naalala niyo po yung pinreach niya. Tama po ba? Buhay, mag-enjoy sa patnubay ng banal na Espiritu. Hindi ba ninyo alam, 1 Corinthians 3:16, hindi ba ninyo alam, kaya tanong mo sa tabi mo, di nakikinig eh. Hindi mo ba alam? Tanong, si Pablo nagsabi niyan. Hindi nyo ba alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu? You are the temple of God. And His Spirit resides in you, dwells in you. Oh, hallelujah. We are the temple of the Holy Spirit. Sabi sa 1 Corinthians 6:19, hindi ba ninyo alam? Ito na naman sa hindi nyo ba alam? Hindi ba ninyo alam? Bakit pag yan ang pinmention ni Pablo, laging sinisimulan sa, di ba ninyo alam? Baka kasi hindi talaga natin alam. Ngayon tanong mo rin katabi mo, alam mo na ba? Ano raw yung dapat nating malaman? Hindi nyo ba alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo? Teka lang. Do you believe that the Holy Spirit is God? Yes. Amen. At ipinagkaloob ng, ay templo ng Espiritu Santo nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo. Hindi nyo pag-aari ang inyong katawan. Your body is not your own. Kaya hindi mo pwede sabihin na buhay ko to, katawan ko to, wala kang pake. Siguro nung hindi mo pa tinatanggap ang Panginoong Jesus, pwede. Ariin mong sa'yo yung katawan mo. But when you accepted Christ, ang banal na Espiritu ay nanahan na sa'yo. Ano sabi yan? Sino raw may-ari ng katawan natin? Hindi nyo pag-aarian yung katawan. Ewan ko nakasulat po yan. Hindi nyo pag-aari ang inyong katawan. Sapagkat binili na kayo sa isang halaga. Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ng Diyos. Amen po ba dyan? Hallelujah. Thank you, Lord. Kailangan alam po natin yan. Ito na. Balik po ako sa John 14:16. Ready na po ba tayo? So sa John 14:16, Amplified Version. Kasi na-amaze po ako nung nag-aaral po ako nito sa, inisa-isa ko yung mga version kasi. Tataka ko, iba-iba yung sinasabi about version. Sabi na, I will ask the Father, He will give you another helper. Sa isang version, and He will give you another comforter. Sa isang version, the Father will give you the advocate. Yung isang version, the Father will give you counselor. Purihin ang Panginoon Diyos. Pagpunta ko sa Amplified, nandun na lahat. Hallelujah. Ang Spirit daw, the Holy Spirit, na ibinigay sa atin ng ating Ama sa langit, is the helper, the comforter, the advocate, the intercessor, the counselor, the strengthener, the standby, to be with you forever. Kaya na dyan po na-fulfill talaga yung pangako ng Diyos sa atin na hindi tayo iiwanan, hindi tayo papabayaan. Ano lang, galing-galing ni Lord. That's why I love God. Ewan ko sa'yo, ba't hindi mo mahal si Lord? So, isa-isahin po natin. Kaya kanina 2 beses tinanong ni Pablo, hindi mo ba alam? Tama yung sabi ni Pastor Nicky kahapon sa amin sa devotion, sa worship. Hindi po sin yung pinakamalalang problema.
kundi ignorance. My people are destroyed for lack of knowledge. Oh, hallelujah. Right now, I pray in Jesus' name that the Holy Spirit in the midst of us, pumasok sa mga puso, buksan, cultivate our hearts and our minds sa pagpasok ng kanyang salita. Alam mo, the Holy Spirit is so neglected. Mantakin mo yun, nakatira na sa'yo. Nasa loob mo na. Nasa loob mo na. Bihira mo pang kaumustahin. Bihira mo pang kausapin. Sino po sa inyo rito sa loob ng isang linggo hindi nakapag-pray? Taas kamay. Siyempre, wala kami nan. Sino po rito, yung totoo lang, sino po rito yung nagpe-pray talaga everyday? Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. You have the Holy Spirit. Alam niyo ba kaya sinabi yung merong kanta? Narinig niyo ba yung kanta na your still small voice? The still small voice. Anong kanta yun? For who you are. The still small voice. Kaya nga pag nag-pray tayo, hindi na kailangan na talagang sumigaw ka papuntang langit. Ama! 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 That's why whenever we pray, kahit na super pabulong lang, kahit na super minsan nasa isip mo lang, hindi mo na masabi, na sobrang kabigatan mo. Pero natatanggap ng Panginoong Diyos. Why? The Spirit is inside. Now, isa-isahin natin. Ano rin yung Holy Spirit according to that verse, John 14:16? The Holy Spirit is the helper, first. Ewan ko sa inyo. Tayo, gustong-gusto natin lagi may tumutulong sa atin. Minsan kahit kaya natin gawin, gusto natin, di ba? Love language ko kasi yun eh. The helper. Hallelujah. Praise be to God. God, the Holy Spirit na nakatira sa'yo is the helper. Tutulungan saan? Saan? Sa lahat ng bagay. Pwede ba yun? Hindi. Can you believe it or not? Can you put your faith in it or not? That in all things, the Holy Spirit can help you. Sabi sa John 14:26, but the advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things. Alam mo, remang-rema po sa akin yan, nung unang-una ko palang nabasa yan. The Holy Spirit will teach us all things. Pag sinabing all things dyan, hindi lang yung mga spiritual na bagay, hindi lang yung mga religious na bagay. Pag sinabing all things po yan, lahat ng bagay sa mundo kayang ituro ng Banal na Espiritu sa'yo. Kung paano makipagkapwa-tao, kung paano magbuo ng pamilya, kung paano maging mabuting empleyado, kung paano maging magpalaki ng anak. Amen to ba? Even mag-aaral, paano mag-aaral. Everything. Amen. Kaya nga sinabi sa Proverbs 3, verse 5 and 6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He shall direct your path. Hallelujah. Meaning to say the Holy Spirit can teach you all things. Not miraculously, parang dinownload sa isip mo ng AI. Hindi po ganun mag-work yung Spirit. Miraculously, may magda-download sa'yo kung paano gawin to. But the Holy Spirit will teach you step by step on what to do. The Holy Spirit will teach you, will instruct you na ito, mag-search ka sa ganyan, magbasa ka ng gatong book. Amen to ba? Yeah. Pumunta ka sa lugar na to, mag-enroll ka ng ganyan, mag-google ka, ito i-type mo. Whatever. The Spirit can lead you and teach you. Hallelujah. The helper. Sino po sa inyo dito ang hindi na nangangailangan sa buhay? Sino po rito yung talagang kayang-kaya ng tumayo nang walang tutulong sa akin kahit isa? Ay nako. Ako lang kanina, sumakit po yung balakang ko dahil tinayo ko yung motor ko. Praise God, testimony kasi masakit yung dito ko, sobra. Nung sumakit po yung dito ko, nakalimutan ko yung sakit dito. Lumipat dito sa likod. Buti na lang, alam ko kung sino yung mga tita rito. Jade! Alam ko may katingko ka dyan. Lagi katingko. Nawala, purihin ng Panginoon Diyos. Pero nung kasagsagan ng sakit, hindi ko po masaksak yung mga kable ng FX ko. Tinawag ko po yung mga apo ko. Apo! Apo Johan! Pakisaksak ka.
Totoo, hindi ba ako makayuko kanina? Apo, meaning to say, every day we need help. We need help. And praise be to God, the Holy Spirit is the helper daw. Purihin ka, O Diyos. Holy Spirit, the comforter. I love this. Whenever you are sad, whenever you are down, whenever you are depressed, whenever you feel na nag-iimo ka, the Holy Spirit is the great comforter. Amen. Testimony ng buhay ko yan eh. Kasi ako, wala naman na akong kaibigan. Sometimes talaga, ewan ko, especially pag mga pastor, no? Parang minsan, kailangan mo rin ng comfort sa buhay. Kaso wala kang matagpuan. Pero purihin ang Panginoon Diyos. Whenever you dwell in the presence of the Lord, ako lagi po ganun. I always felt great comfort. Hallelujah. Totoong comfort po. Talagang parang niyayakap. Buhay kasi ang Diyos. Ayun po ang paniniwala ko, buhay ang Diyos. And the Spirit inside us is the comforter. Sabi po na salita ng Diyos yan, hindi ko po ginagawa-gawa yan. Sabi 2 Corinthians 1:3-4, praise be to God. Amen. And Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion, and the God of all comfort. Oh, hallelujah. Who comforts us in all our troubles, so that we can comfort those in any trouble. Alam mo, praise God talaga. For those who receive the comfort that comes from God, from the Holy Spirit, ang gagaling mag-comfort ng iba. Hallelujah. Totoo. Pansinin nyo, yung kanina, simpleng yakap lang na pinagawa sa atin ng Banal na Espiritu. Grabing comfort ang napupunta sa mga tao. Why? We know that the God is the great comforter, is the God of comfort. Oh, hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Sabi ko, doon nga lang sa TikTok live eh. Minsan yung sinasabi ko lang na mahal kayo ng Diyos. Grabe, nararamdaman ko talaga. Sabi, yung isa doon, habang pinag-pray ko, umiiyak. Grabe talaga. God is the God of comfort. Purihin ka, O Diyos. Minsan kasi pag sa tao ka kumuha ng comfort, kala mo, kino-comfort ka lang, mamaya paglabas doon, chismis ka na. Kala mo, kino-comfort ka lang, yung pala, tuwan-tuwa rin sa likod mo. Ano nangyayari sa'yo? Okay lang yung kapatid, buti nga sa'yo. Hallelujah. Tao tayo, okay lang yun. Tao tayo, talagang minsan may mga bad side tayo. Pero purihin ang Panginoon Diyos, we have the Holy Spirit. Alam mo, simple lang po gusto kong sabihin dito. Ito po yung pinaka-conclusion natin. Bago ko sabihin conclusion mamaya. Mahaba po yan. Na dwell, mabuhay sa patnubay ng Banal na Espiritu. Every day. Mantakin mo, nakatira na yung Spirit sa'yo eh. Siya na paghariin mo sa buhay mo. Amen. Siya na yung pangunahin mo. Siya na yung lead me, Lord. Sabi mo, Lord, temple mo to eh. Lagi ko sinasabi every day, I pray, Lord, use me, God. Dalhin mo ako sa gusto mo akong pagdalhan. Gamitin mo ako saan mo ako gusto gamitin, Panginoon. This body is yours. This life is yours, Lord. And praise God naman. Next, Holy Spirit, the advocate. Ano po ibig sabihin ng advocate? Sabi po si AI. AI na eh. Hindi na Google eh. Advocate, meaning po niyan is publicly recommend or support. Advocate. Pag advocate ka ng isang, advocate ka ng bini, talagang kahit saan ka pumunta, sinasabihan mo na maganda yung bini. Hoy, magagaling boses nun. O pag advocate ka ng mga, kung ano mga bagay, parang kang promoter. Alam mo yung promoter? Pinopromote mo yung isang bagay. Ayun ang advocate. Yung Holy Spirit daw, advocate. Pinopromote ka rin niya. Alam mo ba yung Holy Spirit, kampi sa'yo? Wow. Kampi sa'yo yung Banal na Espiritu. Alam niya yung ikabubuti mo. Oh, hallelujah. Purihin ka ang Panginoon Diyos. Alam mo kung saan kanya ina-advocate? Sa Father God in heaven. Through the blood of Jesus. Connect yan eh. Oh, thank you, God. Hallelujah. Sabi sa 1 John 2:27, as for you, the anointing you received from Him remains in you, and you do not need anyone to teach you. But as His anointing teaches you about all things, and as that anointing is real, not counterfeit, just it He has taught you, remain in Him. Hallelujah. Thank you, Lord. Holy Spirit, the intercessor.
Palakpakan nga natin si Lord. Thank you, God. Hallelujah. I love it. That part I so love. Yung Holy Spirit nag-i-intercede for us. Naniniwala ba kayo doon? Ikaw, yung sarili mo hindi na nagpe-pray minsan. But the Spirit inside you intercedes for you. Kaya nga pag nag-intercede ka sa iba, tonto yung Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah, sabi ng Holy Spirit. Totoo, when you pray for other, when you intercede for other, the Holy Spirit talaga namang blessed na bless yan. Kasi yung Spirit, ini-intercede ka rin. May verse ba yan, Pastor? May verse yan. Romans 8:26, in the same way, the Spirit helps us in our weaknesses. Spirit the helper. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit Himself intercedes for us through wordless groans. Alam mo yung minsan na hindi mo na alam pagka-pray mo, dumadaing ka na lang, mag-groan ka na lang. Akala mo sa'yo, daing lang yun. Hindi mo alam, the Spirit na yung nagpo-push ng prayer. Kasi yung Spirit, alam na alam yung nangyayari sa'yo. Alam na alam yung totoong pangangailangan mo. Sometimes you're praying for money, yung kailangan mo healing. Minsan you're praying for a company, yung kailangan mo talaga namang peace of mind, comfort, or whatever. The Spirit knows. Hallelujah. Thank you, God. Alam. That's why it's very important for us Christians to always pray in the Spirit. I really want to encourage everyone to pray. Yes, pray in understanding. Kailangan matuto rin tayo mag-pray in the Spirit. Oh, hallelujah. In Jesus' name. Thank you, Lord. Alam ko, binubuhos mo na yung presensya mo dito eh. Binubuhos mo na yung presence ng mga tao rito sa LCC. Binubuksan mo na yung mga puso eh. Thank you, God. Holy Spirit, the Counselor. Ano ibig sabihin ng Counselor? Tagapayo. Tama po ba? Question, do we need counseling or not? Yes. Only prideful persons ang magsasabi na, no, I don't need counseling. I know everything. Hindi mo alam lahat. We need the counsel of the Holy Spirit. Naalala niyo ba yung sabi sa Bible? That we have the mind of Christ. We have the mind of Christ. Ang tanong, yung mind mo ba, mind ni Christ? Hallelujah. Sabi sa 1 John 2:27, ito yung kanina, ang Espiritu ay pinagkaloob na ni Kristo sa inyo, at habang ang Espiritu ay nananatili sa inyo, hindi nyo kakailangang turuan pa kayo ng iba. Why? Ang Espiritu ang nagtuturo sa inyo tungkol sa lahat ng bagay. Pastor, hindi ko na kailangan pala ng mga teacher. Hindi na rin kita kailangan, Pastor. Kasi sabi diyan, yung Holy Spirit daw ang magtuturo na sa akin. Walang problema sa amin yun. Basta siguraduhin mo na tinuturuan ka ng Banal na Espiritu. Kasi sure ako, ituturo sa iyo ng Holy Spirit, makinig ka sa teacher mo. Amen po ba? Sure ako, ituturo sa iyo ng Holy Spirit, makinig ka sa pastor mo, hindi mo pa alamnan. Lambutan mo yung puso mo, tuturuan ng Holy Spirit ikaw na magpakumbaba. Tuturuan ka ng Holy Spirit na lunukin yung pride mo. Oh, hallelujah. He will teach you all things. Purihin ang Panginoon Diyos. Lahat ng bagay, magagawa mo sa kalakasan na binibigay ng Panginoon. Because Holy Spirit is the strengthener. Sa mga nanghihina dyan, kulang lang kayo ng vitamin HS. True. Sabi sa Proverbs, the broken spirit dries up the bone. Hey, listen. A broken spirit dries up the bone. Alam mo kung ano ibig sabihin nun? Ang mga bagsak ang spirito, ultimo physical na katawan nadadamay. Hey! Pero pag malakas ang spirito mo, hallelujah, purihin ang Panginoon Diyos. Ayun nga lang sinasabi ko, sakit sa likod ko, sakit dito sa balakang eh. Kanina hindi ako makagalaw eh. Ngayon parang wala na eh. Sa totoo lang, dahil sa presence na binigay ni Lord, in His presence, talagang palalakasin ka ng Panginoon. Hindi mo mamamalayan kung saan mo hinuhugot yung lakas mo. Sabi sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ, through Him who gives me strength. Hallelujah.
Pastor, si Jesus yun eh. Yung kanina binasa mo, si Father yun eh. Ay nako. We believe in the triune God. Amen? They are working as one. Oh, hallelujah. And that's the only way we can claim all the promises of God. Through the Holy Spirit inside us. Ay nako. Kahit anong pray mo dyan, ito kahit anong claim mo ng pangako ng Diyos, without the Holy Spirit inside you, para ka lang sumisigaw sa labas ng mall. You cannot avail anything from God without the Holy Spirit. Because why? You're not connected. Only the Spirit will connect us to Jesus. And Jesus to the Father. Oh, hallelujah! Nakita niyo yun? So live by the Spirit. Pag sinasabi namin live by the Spirit, walk by the Spirit, gawing patnubay ang banal na Espiritu, hindi po namin ito inuutos sa inyo kasi may gusto lang kami ipagawa sa inyo. Ito po talaga ang dapat na isinasabuhay ng isang Kristiyano because only through the Holy Spirit nagkakaroon tayo ng connection sa Diyos. Kaya kahit buong buhay mo, Kristiyano ka, kung hindi ka naman nabubuhay sa patnubay ng banal na Espiritu, you're not availing anything. Holy Spirit is standby. I'm so, ewan ko, natawa o ewan. Kasi isa sa pangalan daw ng Holy Spirit, standby eh. So mabuhay yung mga standby dyan. Hallelujah. Mga tambay dyan. Ano po ibig sabihin ng tambay? Mga tambay yung mga nag-aabang-abang nung may magagawa. Nag-aabang na eksena. Nag-aabang ng machichismis sa paligid. Nag-aantay. Alam mo, purihin ng Panginoon Diyos. The Spirit pa. Isa pa sa kanyang roles, standby. Ano ibig sabihin nun? Bodyguard? Waiting na may mangyari? Hallelujah. Sabi sa awit 46:1, ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, handang saklolo kung may kaguluhan. Hallelujah. An ever-present help in times of need. Kaya pala present na present agad. Whenever you call the name of the Lord, you will be saved. Can you put your faith in that? Diyos ang gawin mong patnubay. Ang galing, no? Isipin mo to, yung help mo, ito kasi pag hindi mo naiintindihan akala kasi natin, yung help natin from God, manggagaling pa sa third heaven. So, layo pa nun. Magta-travel pa yun, tama? Paano kung may makasalamuha, matravel yun doon, o kaya biglang may makasalubong ng mga asteroid somewhere. Ang tagal ng answer ng God. Nasa langit si Lord eh. Pero kung alam mo that the Spirit is living in you, hallelujah, the answer is there. Purihin ang Panginoon Diyos. You are the standby God. Next, revealer of truth. Inihahayag ng banal na Espiritu ang katotohanan. Inihahayag ng banal na Espiritu ang lahat ng utos at pangako ni Jesus. Amen mo ba? Everything. That's why it's very important for us Christians to know the word of the Lord, to know His promises. Magbasa tayo ng salita ng Diyos, magbasa tayo ng pangako niya, ng salita niya. Alam mo, una hindi mo maintindihan yan. Pero as you meditate on it, the Holy Spirit is revealing. Amen? The Holy Spirit will reveal. Ako, sabi ko nga, ito yung testimony ko lagi Nung unang-una ako na born again Christian, August 2006, ang verse na alam ko lang, Matthew 6:33. Totoo po. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added. Ayun lang po yung alam ko. Yung bata akong Kristiyano noon, wala akong alam sa Revelation. Ang alam ko lang, yung ibig sabihin nun, marunong naman ako maintindihan ng English. Sabi doon, kapag inuna ko raw si Lord, lahat ng pangangailangan ko, ibibigay. I took it literally, as in literally. I offered myself, talaga ng simba, tugtog kay Lord. Ilang taon talaga, even family gatherings, di ako pumupunta. Talaga kasi, Matthew 6:33 buhay sa akin. Pero si Lord, tapat. He will deal you according to the level of your faith. Simpleng isang salita. Pero as the years goes by, lumalalim, nagre-reveal si Lord sa isang salta. Nagre-reveal, nanunuot hanggang pumasok sa buong katawan mo na yung salta. At ang maganda rito, sabi ni Lord, yung word daw, seed. Yung seed, pag naibaon sa matabang lupa, ano nangyayari? Tumutubo. Pag tumubo raw po yun yung seed, nagkakaroon ng bunga.
So mula sa isang word na naitanim, buhay po sa akin to, ito sinasabi ko sa inyo, mula doon sa isang word na yon, namunga po yun ng sangkatutak na salita. Amen. Namunga po yun ng sangkatutak na promises ni Lord. Isipin mo kung yung Matthew 6:33 lang, napakababaw kong kinuha. Ngayon nag-ugat siya ng sangkatutak na salita at pangako ng Diyos. Kaya sinabi ng Panginoong Jesus, yung tao raw na talagang naniniwala sa salita ng God, para siya nagbuo ng bahay sa bato. Darating man ang unos, ang bagyo, ang baha at hangin, pero hindi ka mabubuwal kasi nakatayo ka sa bato. And that is my testimony. Hallelujah. Hindi ko po ite-testimony yung bagong bahay namin. Pakipalapakan, Lord, I love you, Lord. Oh, thank you, God. Hindi ko po, totoo po yun, thank you, Lord. Pero gusto ko pong i-testimony kung gaano kabuhay at totoo ang Diyos sa mga talagang nananampalataya sa Kanya. Sa talagang mga naniniwala sa Kanya. I believe dyan sa Revealer of Truth. Ako personally in my flesh, totoo po na hindi ko po, sinabi ko naman talaga, every time na nagte-testimony ako, hindi ko alam talaga kung hindi ako na born again Christian, kung hindi ako natagpuan ng Panginoon. Sabi ko baka maaga ako namatay. Or kung nagpamilya man ako, parang yung tanggap na lang kung ano mangyari kaya sera-sera. Pero nung natagpuan ako ng Panginoong Jesus, those words na natanim sa puso ko, dumami na dumami. Spirit's the revealer of truth. I took it and I really do believe. In the flesh, I did not see it. But I really do believe one day, God will bless me with my own house. I really do believe in that. Hindi ko alam kung kailan. Hindi ko alam kung paano. Sino ba naman may ayaw ng sarili niyang bahay? Tama po ba? So, mahabang panahon, talagang tuloy-tuloy lang. We believe, we believe. We believe. Hindi lang kami kumikilos masyado mag-asawa. Hindi namin alam kung paano. Hindi pa namin alam kung saan. Basta we believe. Every day we pray. We thank you, Lord. Because I believe kikilos ka. Because you are alive and you are faithful. Tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang. Ito po yung lagi ko sinasabi sa mga preaching before. When the time is right, I, the Lord, will make it happen. One day, pag nakita ni Lord na ready na, magugulat ka na lang pag kumilos ang God, tuloy-tuloy na. Hallelujah. We're so thankful dahil nung kinasal po kami mag-asawa, meron po kaming bahay na natuluyan. Maraming salamat po, Tito Nick, Tita Mayan. Maraming salamat sa pagpapatuloy niyo po doon sa bahay. Maraming salamat. We're so grateful. Talaga naman, kinasal kami, meron na kaming inuwian. At mahabang panahon, for 8 years, nakatira po kami sa Ginayang. We're so grateful and thankful. But we're desiring sarili naming bahay pa rin. We keep on praying. Isa po kasi talaga sa ano ko nun, isa sa, hindi naman sa ano, yung parang, Lord, gusto naman yung sariling bahay para may garahe. Mga ganyan. Kasi yung kotse namin nakapark lang, parang nakahiwalay sa buhay namin. Yung kotse namin nakatira sa ibang lugar. Parang ganyan. So I just thank the Lord. Na pag oras na i-bless ka na ni Lord, talaga naman, hindi mo na alam kung paano kumikilos ang Panginoon Diyos. Hindi mo na alam kung saan siya kumukuha ng mga power, mga miracles niya. So purihin ang Panginoon Diyos. Mamaya, may blessing po sa bahay namin. Purihin ang Panginoon Diyos. We thank you, God. Kay Lord po yun. I really do believe kay Lord po yun. Lahat ng bagay sa Panginoon nagbumula. Gusto ko po ito sabihin po sa inyo to give you encouragement that whoever you are, whatever ang tingin mo sa sarili mo, yung Diyos nating lahat iisa tapat. Isa ang Diyos tapat. Hanggat kaya mong paniwalaan, kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. Hanggat kaya mong lagyan ng pananampalataya, tayuan mo. Kahit mukhang imposible yung nangyayari, kahit mukhang imposible yung nakikita mo, tayuan mo sa pananampalataya. Walk with the Holy Spirit. Why? Because the Holy Spirit will always remind you of the promises of God. Ito, magkikip sa'yo going. Kala mo nag-hopeless ka na, yung Spirit mismo, comforter eh. Iko-comfort ka niyan. Relax lang anak. Tuloy-tuloy lang. Ayun po yung nangyayari sa buhay ko. That's the story of my life. Every time, talagang pinaparelax na ako ng Holy Spirit. Holy Spirit, relax lang.
When the time is right, I, the Lord, will make it happen. Huwag mong isipin na huli ka na. Huwag mong isipin na napag-iwanan ka na ng mundo. Hindi po totoo yan. Buhay ang Diyos. May istorya ang Diyos para sa buhay mo. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Now, if you believe in Jesus as your Lord and Savior, you have the Holy Spirit. Kailangan buhay po sa iyo yan. Dahil naniniwala ka kay Jesus, may Holy Spirit ka. Iba ka. Hindi ka normal na tao na walang banal na Espiritu. Mantakin mo yun, may Diyos na nakatira sa loob mo. May Diyos na makapangyarihan living inside you. Kailangan alam mo yun. Why? Bakit kailangan alam mo yun? Para alam mo yung mga benefits na pwedeng mangyari. Hallelujah. Mahirap talaga pag ikaw lang mahina. Pero pag alam mong may banal na Espiritong nakatira sa'yo, talagang masasabi mong, I can do all things through God who gives me strength. Mag-iingat-ingat din yung mga tao na gusto mong magrehabyado sa'yo. Alam yung mga bagay eh. Why? You have God inside, living inside you. Amen. Hindi ka matatakot. You will not fear. Sabi yan sa Hebrews 13. You will not fear sa kayang gawin ng tao sa'yo. The Lord is with you. He will never leave you and He will never forsake you. Whew. Sabi sa Joel 2:28, and afterward, I will pour out my Spirit on all people. Hallelujah. Sino po rito nakatanggap na sa banal na Espiritu ng Diyos? Isa pa, with confidence. Can you please raise your hand if you really believe that you have the Holy Spirit inside? Pipikit ako para di kayo mahiya. Lord God, you see these persons, God. We claim and we believe that you dwell in us, Lord. Panginoon, patuloy kang kumilos. Ipakranas mong kapangyarihan, Lord. Thank you, God, for your faithfulness and goodness. In Jesus' name, amen. Hallelujah. I will pour out my Spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy. I love it. Your old men will dream dreams. Your young men will see visions. Alam mo, nangyayari po yan ngayon. Yes. Nangyayari ngayon. Nagre-reveal talaga si Lord. Yung mga bata ng mga anak natin, blessed po yung mga yan because this generation talaga, ilapit lang natin sa Panginoon, grabe. Grabe, hindi po natin alam kayang gawin ng God sa mga batang ito. Sila mismo magpa-prophesy na. Si Pablo, I'm so blessed. So blessed sa bata. Tuwing paggising namin sa umaga, inaantay ko siyang gumising eh. Nag-ano na ako doon, siya tulog pa. Paggising yan, bago ko ibaba yan, minsan nakakalimutan ko na eh. Kasi gusto ko na siya ibaba eh. Baba ng ganyan, hinto lang ganyan. Why anak? Pray. Hindi yan bababa nang hindi nag-pray. Ngayon sa iPad niya, dati puro ko ano pinapanood. Ngayon puro tungkol kay Jesus. Nai-in-love yung bata. Nai-in-love, bata pa lang. At alam mo, nakaka-inspire? Minsan ikaw nakalimutan mo na, pero yung anak mo hindi, mahiya ka. Mahiya kang mamaya, mas maging mataas na yung pananampalataya ng anak mo sa'yo. So, kaya lalabanan mo. Hallelujah, purihin ang Panginoon Diyos. So, ano yung role ng Holy Spirit sa atin? Hey, listen, onti na lang to. We are being changed into His glory. Ito ang pinangginagawa ng Banal na Espiritu sa loob natin. Binabago tayo hanggang maging kamukha natin si Kristo. Tingnan mo yung katabi mo, kamukha na ba ni Kristo yan? O baka Kristo pa doon sa sabungan yan. Sabi sa 2 Corinthians 3:18 Tagalog, at ngayong naalis na ang talukbong, nagniningning sa ating mga mukha ang kaluwalhatian ng Panginoon. At ang kaluwalhatian yan na nagmula sa Panginoon na siyang Espiritu, kita mo yan? Siyang Espiritu, ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang tayo'y maging kalarawan ni Jesus. Ayan po ang ginagawa ng Banal na Espiritu sa atin. Kaya kung hindi ka nagbabago, hindi nagbabago buhay mo, tingnan mo muna yung sarili mo kung talagang naniniwala kang may Banal na Espiritu ka. Dahil imposibleng hindi magbago ang taong talagang nabubuhay sa Banal na Espiritu. Kasi babaguhin at babaguhin ka. Ugali mo babaguhin. Ito yung lagi ko sinishare sa mga nakakausap po sa TikTok, sa mga malagay message. May mga nag-message kasi, humingi ng advice sa mga asawa, pamilya, ganyan. Sabi ko, tao, hindi natin kayang baguhin ng tao. Alam niyo ba yon? Hindi natin kayang baguhin ng tao.
Kahit anong gawin mong pagalitan, gulpihin mo, hindi mo kayang baguhin ang tao. Sarili mo nga, di mo kayang baguhin eh. Only God can change a person. Only the Holy Spirit can change a person. Ang kailangan mong gawin, hindi mo siya kayang baguhin, simulan mo sa sarili mo. Let the Holy Spirit change you. Let the glory of the Lord be manifested in your life. And one day, that change in your life will influence the life of others. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Question, nagiging kamukha mo na ba si Kristo? Nagiging kaugali mo na ba ang Panginoon? Nakukuha mo na ba ang pananampalatayang meron si Jesus? Sige nga, tingnan mo nga yung question na tatlong yan. Hindi, totoo naman. Hindi ito sa pagiging super saint. Pero ito talaga yung ginagawa ng God sa atin. We are being transformed. Ilang taon? Sige, makipag-deal ka kay Lord. Ilang taon? Bago ka tuluyan na magpapabago sa Kanya, bago ka. Ilang taon? Paano kung hindi ka abutin ng taon? Paano kung bukas kuhanin ka na ni Lord? Hindi, totoo. Real talk lang po. Kakatapos lang ng bagyong si Christine. Ilan yun namatay? 76? 76 person died dahil sa bagyo. None of us here ang pwede magmalaki na bukas buhay pa siya. Last days na rin. Kaya nga kumpiyansa din ako eh. Sa bahay namin, darating na si Lord. Kaya kumuha na kayo ng mga bahay. Huwag kayong matakot magbayad. Amen! Amen! Darating na si Lord eh. 3 years, 10 years from now? O, iset nyo ng 30 years. Baka... Hindi totoo. Hindi po ako magsasabi ng date. Pero ang dami pong prophecies. Hindi ko pa sabihin yung date. Mga 2027 daw. Hindi, maraming mga prophecies po. Mga 3 to 5 years na lang. Kaya bless yung mga generation ngayon. Mga bata, bless yan. Umabot pa talaga. Thank you, Lord. Paano, Pastor? False prophet ka pala. Umabot pa ng 100 years from now. Hindi, okay lang. Na-enjoy natin ng fullness yung buhay dito sa mundo kasama ang Panginoon. Wala kang talo! Wala kang talo! Masaya yung buhay mo. To live is Christ and to die is gain. Thank you, Lord. Conclusion. Church conclusion na, please. Pakinggan mo yung conclusion. Kahit sa conclusion ko na lang makinig. Normal sa isang totoong Kristiyano ang namumuhay ayon sa Espiritu. Hey! It's very normal. If you are a Christian, if you are a believer of Jesus, it's very normal for you to live in the Spirit. Amen po ba? Ang hindi normal sa Kristiyano, yung hindi namumuhay sa banal na Espiritu. Yes. Kristyanuhan lang yun. Ano raw mangyayari sa mga Kristyanuhan? Mapupunta sa langit-langitan. Yes. Totoo. Pag Kristyanuhan ka lang, ending mo sa langit-langitan lang din. So, andito ka lang din naman, siguraduhin mo na lang totoo. Live by the power of the Holy Spirit. Sabi sa Galatia 5:16, sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu. Every day of your life. Pagkagising nyo pa lang, pray, connect agad, connect your spirit to the Lord, pray. If you have time, read the Bible, meditate, worship, listen to the worship songs, listen sa mga preachings. Pag wala kang time mag-devotion sa umaga, siguro sa break time mo, may time ka, magbasa ka ng... Pag sa Facebook, nauubos yung break time natin, 15 to 30 minutes, ubos na eh. Kaka-scroll up mo lang eh. Tama ba? Subukan mo magbasa ng word ni Lord. Yung mga narinig nyo sa preaching ng mga pastor, pag-uwi ninyo, pag-aralan ninyo. Baka mamaya mali yung mga pinagsasabi namin. Pagdating na next week, pastor sabi mo, ganito eh, tinignan ko sa Bible, mali eh. Di mas maganda. Aralin ninyo yung mga sinasabi namin. Hallelujah. Sabi sa Galatia 3:3. Ito, pakinggan mo. Last na to. Sabi sa Galatia 3:3. Napakahangal ninyo. Tingnan mo nga yung katabi mo. Huwag mo nang sabihin hangal siya. Tingnan mo lang. Napakahangal ninyo, sabi ni Pablo. Nagpasimula kayo sa Espiritu. Ngayon ba'y nagpapatapos kayo sa laman? Ito yung pinakamasakit po kay Pablo sa aming mga pastor. Dati-rati. Hindi ko kailangan kumanta rito ng dati-rati. Kinunta na ni Pastor Nick, siya lang may kayang kumanta nandito. But this is reality.
Buhay ang Diyos. Totoo ang Diyos. The Holy Spirit is alive, living in us. Naranasan mo dati magpalid ng wagas sa Holy Spirit. Naranasan mo dati maging passionate sa Kanya. Naranasan mo dati kahit magutom ka. Bakit ngayon? Bakit ngayon? Dahil ba magaling ka na? Dahil ba mayaman ka na? Dahil ba busy ka na? Dahil ba binless ka na? Lord, kung ganun lang din naman, tanggalin mo na lang lahat. Ikaw na lang, Lord. Ikaw na lang. Pwede namang lahat meron ka, pero kasama pa rin si Lord eh. Huwag tigilan sa panalangin. Huwag tigilan sa paniniwala. Huwag tumigil sa umasa. Basta sinabi at pinakita ng Banal na Espiritu na gagawin at ibibigay ng Diyos. Church, huwag mong tigilan sa panalangin. Araw-araw ipag-pray mo. Iba pa rin nangyari, pag-pray mo lang na pag-pray. Basta sure ka na na-reveal ng Banal na Espiritu sa iyo na gagawin niya. Araw-araw ipag-pray mo. I remember talaga kami po, everyday, pinag-pray namin, years ago na. Kasama sa prayer namin sa umaga, Lord, thank you for the new house. Pastor, materialoso naman. Lahat naman tayo gusto ng sarili natin bahay. Tama ba? Iniingkod namin sa prayer namin yan. Why? I believe in my heart. Hindi po mahirap sa Diyos yun. Pag kaya na, pag tamang oras, ibibigay ng Lord. At bakit ko inulit-ulit? Kasi nireveal na ni Lord yun. Matagal na panahon na. Di ko rin nire-remind si Lord. Nire-remind ko lang yung sarili ko. Amen? Hallelujah. And last, gawing best friend ang Holy Spirit. Pwede ba yan? Gawin mong best friend yung Holy Spirit. Hindi mo na kailangan ng load. Hindi mo na kailangan ng wifi. Hindi mo na kailangan ng kahit anong gadget. He is living inside you. Talk to Him. He is alive. Hallelujah. Thank you, Lord. Can we all bow down our heads? Father God in heaven, Lord, marami pong salamat sa dakilang pag-ibig mo sa bawat isa. Thank you for your great love, for your faithfulness, O Lord. Thank you for giving us the Holy Spirit, Panginoon. Sino ba naman kami, Panginoon, upang panahanan, tirhan ng Banal na Espiritu? Pero maraming salamat, O Diyos. Holy Spirit, we acknowledge you right in the midst of us. Sorry for the times, Lord, na neglect ka namin. Pero maraming salamat sa pagpapaalala that you are the Holy Spirit, the helper, the advocate, the comforter, the counselor, the standby, O God. Marami pong salamat. I pray to each and every one, Lord, na simula sa araw na to, magkaroon po kami ng desire na araw-araw, magkaroon kami ng fellowship sa aming best friend na Holy Spirit. Naway maging sensitive kami sa prompting and leading of the Holy Spirit. Thank you, God. To you be all the praise. In Jesus' name, and everyone say, Amen. To God be the glory po.